Isko Moreno na masyadong makuda at madaldal, bakla. Pauso bagay na bagay sa amo niya. Mga dunong-dunungan. Hindi ka papansin ni Tony Gonzaga, isa lang sasabihin niya, Tony doesn't talk. Ay! Ako naman, ba't naman ako matatakot kay Coco Martin? Pero pikon ka, boy. Pikon ka, boy. Galit na galit siya sa akin. Hindi maganda ugali ni Coco. Kumusta na po kayo mga kachika? Umpisa pa lang po, gusto na naming sabihin na kayo ang malayuan naming inspirasyon. Kayo po ang dahilan kung bakit matagumpay ang ating pagsasama-sama. Kaya tulad ng dati, puro maiinit na chika at intriga lamang po ang ihandog namin sa inyo. Dito lamang po sa Showbiz Now! Oh! Go! Happy Sobrang happy dahil po sa inyong lahat. Thank you so much. Morley. Siyempre, maraming salamat po sa inyong lahat. Sobrang pinasasaya niyo po kami. Alam niyo po, daig pa namin ang calculator dahil sa inyo. Ang bilis-bilis ng pagtaas ng mga numero at ang inyong oras na ibinibigay sa amin. Yun po ang pinakamahalaga, lalong-lalo na po sa mga mahal nating magigiting na OFW. Sobrang salamat. Mabuhay po kayong lahat. At dahil sa mga kumakandidato po sa Panguluhan, ay si Mayor Isko Moreno lamang ang taga-showbiz, pwede tayong Pag-usapan. maglatag ng kamay. Totoo. Diba? Ako muna, tatanungin ko, si Romel Chica, ikaw naman ay lantad, diba? Maka-Mayor Isko Moreno ka. Oo. Kasi naman na nakasama ko siya at matagal na panahon na nakampanya ko na siya dati pa. Nung last election ako nangampanya rin sa kanya. Ano ang nararamdaman mo ngayon na lahat ng pagiging negatibo ay binabato sa mukha niya? Nakakalungkot, nanay. Siyempre, pag gusto mo yung tao, apektado ka rin kahit papaano, kahit hindi mo siya kamag-anak. Pero yung dahil kilala mo siya, tapos nakasama mo siya, naranasan mo yung bilang isang mabuting tao niya sa akin, alam mo yun, takang sakit sa puso na kayang, bakit ganun? Oo. Diba? Nakakapanghinaya. Ipanghuhuli ko si Morley. Kasi, di ba, sabi nga, save the best for the last. Eto na. Ako naman po, alam ko po mga kachika, na sa mundo po ng politika talaga ay hindi mawawala ang mga batuhan ng masasakit na salita, mga siraan, wasakan. Natural po may pinaglalaban. Kaya walang pinakamagiting, walang pinakamagaling at pinakamalinis kundi siya lamang. Laging ganon. Hindi ko lang talaga nagustuhan na isa pa bilang isang babae na magsasalita tungkol sa isang kapwa babae, si VP Leni Robredo. Kahit kailan po ang pagsasalita ng kalalakihan sa isang kababaihan, hindi po tinatanggap ng ating kultura yan. Pati po sa mga paniwalaan natin, sabi nga, ang lalaki daw pong masyadong makuda at madaldal at pumapatol sa babae ay bakla. Hindi naman po natin yan pinaniniwalaan ng 100%, pero hindi ko talaga gusto yung paninira na ginagawa ni Mayor Isko Moreno kay VP Robredo. At bakit, Ikaw. Ate Christy? Ang babae, inirerespeto, larawan siya ng ating ina. Yun. Tama naman. Ano man ang ating nararamdaman tungkol sa isang kalaban na babae, sasarilinin na lang dapat natin yun. Hindi na natin ibubuga sa publiko. Napakahalay. Yung mga salitang lalaking tao, pumapatol sa babae, saan ba nang galing yan? Yung mga ganon. Ikaw, Ate Christy. anong punto mo? Ate Christy, kasi si Isko Moreno, nagkita kami niya, nagsisimula siya hanggang sa gitna ng kanyang karera. Oo, tama. Oo. So, kilala mo Oo, talaga. nagsisimula. Kilala ko yan. Nagulat ako, nabigla ako sa biglang pagbabago ng paraan ng kanyang pagsasalita, sa paraan ng kanyang mga prinsipyo, sa paraan ng kanyang paninindigan, at higit sa lahat. Ngayon ko lang siya nakita talaga na pumapatol talaga na magsalita laban sa isang babae. Tama. Kaya gulat na gulat ako, ito ba yung Isko Moreno na nakakasama ko noon? Ito ba yung Isko Moreno na nasa isang lamesa kami ni na Daddy Wawi, nagsasama-sama kami sa isang ulam at sa isang kanin? Ito rin ba yung Isko Moreno na tinuturuan ko noon kung paano haharap sa movie press? Ang laki pagbabago talaga, Ate Christy. At ako po ay sadyang nalulungkot. At idadagdag ko pa, ito ba ang Isko Moreno na ipinakipaglaban mo habang panahon? Yes, Ate Christy. Ito ba yun? Yan na. Oo.
Oo. Ako nung una, inaway niya si PRRD. Kinalaban niya ang ating Pangulo. Sumunod si BBM. Sinabi niya, ang nanay ko, walang dandaang pares ng sapatos o libo-libo. Wala akong ginto, wala kaming ginto. At hindi kami magnanakaw. So, dalawa. Ngayon, si VP Robredo. Kapag ito ay tinali natin yung numero ng mga sinasaktan niya, wala na siyang matatawag na balwarte niya. Oo, Nay, kasi Diba? lumalabas ngayon na parang lahat kaaway niya. Lahat may masasabi siya at may masasabi na dapat sana, wala sana. Na ito ay ilang tulog at gising pa bago ang halalan. Naku, malala. Ang botohan. So habang papalapit po tayo sa finish line, mas maiintindihan po natin at mas makakarinig pa tayo ng mga pabarubal na pagsasalita ni Mayor Isko Moreno. Sobra siyang magsalita. Grabe. Ang aking mapapayo ko lang sa kanya, Ate Christy, at hindi man siya humihingi ng payo sa akin, huwag mong saktan, huwag mong sugatan ang mga taong nasa paligid mo, lalo pat kalaban mo. Dapat nga, may kalaban ka, irespeto mo kung ano ang pananaw nila. Iyon, doon na mamukod tangi naman, huwag na naman tayong pumapatol sa mga issues, sa mga, Ito yung politika napag-uusapan lang naman. napag-uusapan. Si BBM, narinig mo ba Oo. na nagsalita against doon sa mga bumibira sa At saka kanila? si Senator Pampilo Oh, yan. Lacson. Tahimik. Bumibira ba? Napakadiretso ni Tito Ping. Hindi pinapansin yung mga bira sa kanya, kundi sinusuklian niya ng kung ano ang magandang magagawa niya para sa ating bayan kapag sila ang nahalal na Pangulo. Yung talagang akin lang talaga, yung pumapatol talaga. Oo. Eto, total din lang, taga-showbiz ang pinag-uusapan Oo. natin. Idagdag na natin itong si Mocha Uso. Ay, sumakit ng ulo ko dyan. Ika na, Nay. Tapos na. Uwi na. Tapos na ang laban. Ito pong si Mocha Uson na dating DDS. DDS pa rin po siya ngayon pero iba na ang pakahulugan. Diba? Dumagoso, diehard, supporter. Dumagoso, diehard supporter, DDS pa rin, kaya parang hindi nagbago, di ba? Kung naalala niyo po, si Mocha Uson po, yung hindi alam kung saan nakikita at natatagpuan ang Mayon Volcano. Ay, ano niya yun ha? Inusog niya yun ha? Iniba niya ng place yun ha? Dinala niya sa Naga. Yung nangyayari sa Naga, yung pagka-alboruto ng Mayon Volcano. Okay, kahit na sino, nagtaasan lahat ang kilay nun. Mapagmarunong po itong taong ito. Siya po yung dating lideran ng Mocha Girls, yung mga patwad ng mga babaeng sayaw ng sayaw, nagpapalap dancing sa mga kalalakihan. Hanggang sa naisipan niyang pumasok sa mundo ng politika. Diba? At ngayon kumakandidato. Pero huwag na natin banggitin yung party list niya. Sayang ang oras, talo naman. Diba? Kinwestiyon po niya ang pahayag ni Tony Gonzaga. Ayan. Napakaganda napaka-cool ng sinabi ni Tony na konting panahon na lang, konting-konting panahon na lang at babalik na uli sa kanyang tahanan si BBM. Konting-konting panahon na lamang at magbabalik na si BBM sa kanyang tahanan, ang Malacanang! At matagal din naman niya kasing naging tahanan ito. At matagal nag-stay doon ang mga Marcoses. Correct. Ang sabi ni Mocha, kulang daw ng research itong si Tony Gonzaga. Talaga? Sa kanya pa nanggaling yung kulang ang research ito. At nasabi niya yun. Yes, samantalang hindi niya alam kung nasa naman yun. Baka dali niya sa Taal. Eto na. Kulang daw ng kaalaman sa mundo ng politika at pagseserbisyo si Tony Gonzaga. Wala man lang daw napulot na kahit ano kay PRRD. Samantalang si PRRD na raw nagsasabi na opisina lang niyang Malacanang ang kanyang tahanan ay nasa Davao. Yan po ay sariling disposisyon ni Pangulong Duterte na kapag marami siyang pinipirmang papeles, maraming kamiting tungkol sa ating bayan, nandito po siya sa palasyo. At kapag gusto niyang umuwi sa kanyang bahay at tahanan sa Davao, umuwi siya. Hindi yata nagbabasa talaga ng history itong si Mocha Uson. Ang Malacanang Palace po, mga kachika, ay tinatawag na the official residence of the first family. Ibig sabihin, ang Pangulo at ang kanyang pamilya ay doon nakatira sa palasyo ng Malacanang. Habang sila ay Sa termino. Kaya nagdunong-dunungan siya para siyang teacher na baka akala mo, Tony Gonzaga, ang Malacanang ay pag-aari ng buong bayan. Ay nako. Oo, di ba? Mocha, baka naman akala mo, papasingin ka ni Tony. No! Hindi. Hindi ka papansin ni Tony Gonzaga. Isa lang sasabihin niya, Tony doesn't talk. Ay! Oo, di ba? Kami yun, no?
So, Lalo paano? na kung sa iyo. At Hindi parang, niya papansinin. At Ate Christy, pansinin mo si Mocha, parang hindi na siya kapatol-patol. Yun na nga. Ang dami nga nagsasabi na dapat na natin siyang isama sa listahan. Oo, at saka marami niya nagko-comment na, Diyos ko, yung paglipat niya, nakatulong ba? At saka tagapagpairal yan ng fake news. Ang dami-dami niyang mga nilalabas sa kanyang account na puro fake news. Baka kaibigan niya yung isang ring, ambisyosang palaka na gusto Palagay niya, ko, gusto niya pagkaliin natin silang dalawa. Pwede naman. Ano? Siguro ang gusto niyang magsabi na titira na sa Malacanang si Mayor Isko. Total, sinabi ni Mayor Isko, mga kababayan ko sa Maynila, hindi ko po kayo iiwan. Tatawid lang po ako sa tulay. Patungo doon. At ayan o, tawiran lang. Parang ganon. Alam mo ba, sa mga coffee shop, wala nang umu-order ngayon ng mocha. Ay, bakit naman? Ayaw kayo mocha. Ganon na, ganon Oh, pati diba? sa kape. Ayaw na na. siya. Ayaw na sa kanya. Nakakaawa itong si Mocha, no? Kasi siksik ng sarili niya. Iniluwa na kasi siya ng mga DDS eh. Yun ang nakakaloka, niluwa. At eto na naman. Kala niya siguro, malaki ang natulong niya kay Mayor Isko Moreno. Ganyan na lagalag na nga ang inyong numero. Nasa ilalim na kayo, pumasok ka pa. So, paano na? Kalungkot naman. Yun na, nakakalungkot talaga. Ito si Mocha Uson bagay na bagay sa amo niya. Yun na yun. Yun, mga dunong-dunungan. Ayan. Galing-galingan. Husay-husayan. Bida-bidahan. Oh. At sila lang ang sakdal. Linis. Dagisay. Uwagas. Makipot. Punong-puno ng tsurba. Ayun na. Ay, nako, nakakaloka talaga. Nako, ito ang maganda. Pag-usapan natin. Bibihira po kasi na nasasalat ng mga manunulat ng mga TV host, sina Coco Martin at Julia Montes. Pansitwalay. Walang masyado nangangahas na pag-usapan sila ng ng Ikaw ni, naalala mo, 2 mahal na araw na nakararaan, galit na galit siya sa akin. Dahil nga, di ba, ang balita noon talaga ay nanganak na si Julia Montes sa isang ospital sa San Juan. Di ba nga? Natural, bilang isang manunulat, material yon. Yes. So, sinulat ko. Pero meron namang di umano. Di umano, gano'n naman tayo. Yes talaga, naman, Ate diba? Christy. Nagtatanong Tama tayo. naman, oo. Hindi tayo humusga. Galit na may mga reporters na wala nang naitutulong, nakasisira pa. Unang-una, paano ba nakarating sa kanyang pangarap si Coco Martin kung hindi tumulong sa kanya ang mga press people? Ayun. Pansinindili lang siya dati. Alam mo yan, Ate Christy. At ang nakakaloka pa ha, yung nagsasalita sila ng, lalo pa yung mga road manager nila, kaya hindi masyado napapag-usapan yung tungkol sa pagbubuntis at panganganak. Agad-agad sa press con, bawal ang ganito ha. Hindi mo pwedeng... Screen Oo. kagad. Screen at... Oo. Pinifilter ka agad na, Ah. bawal ang ganitong tanong. Di ba mga ganyan? Kapag nagtanong kang ganyan, kahit Totoo. one-on-one, tatabigin ka, hindi pwede yan. Ganun. Kaya hindi tuloy maitanong ng mga press poll. Hindi ako talaga lumalapit sa kanya. Hindi naman ako ma-attend Never ka naman kapatid ng mga ganyan, di press ba? call. Oo. Hindi tuloy maitanong sa kanya. Coco, totoo ba na nanganak na si Julia Montes? Coco, totoo bang babae ang anak ninyo na pinangalan mo sa lola mo? Totoo ba na nagli-live-in na kayo ni Julia Montes? Totoo ba na kulang na lang sa inyo ay kasal? Walang makapagbato ng ganun tanong kasi nga pikon. Oo. Pinipigilan agad ang mga writers. Maraming tanong na hindi maitanong kasi natatakot sila. At ito pa, marami ng mga videos na lumalabas na sweet talaga sila off the camera pero wala Deny pa talaga. rin. Super deny. Ako naman, ba't naman ako matatakot kay Coco Martin? Pinasok niya ang trabahong ito. Public figure siya. Natural. May karapatan ng kahit sino na magtanong. Oo. Hindi naman sila pinanghihimasukan eh. Hindi naman sila pinakikialaman. Basta't ang tanong lang, kung totoo ba na nagkaroon kayo ng anak na babae. 3 taon na siguro ngayon yung bata. Ano? Alam mo, Totoo yun. nakakalungkot yung ganun, yung itinago ka ng mga magulang mo. Ay, ang sakit nun ha. Kasi ang isang anak, ipinagmamalaki yan ng kanyang magulang. Lalo pat karga-karga, pupunta sa mall. Ay, ang ganda ng baby mo. Ay, oo, mana po sa Pero asawa kasi ko. minsan, pag tinatago kasi, ang ibig sabihin nun, pinoprotektahan mo lang na para hindi maging public figure din yung anak nila katulad nila. Ay, hindi rin. Sabihin nila sa Oo. magandang paraan. Yung ganun siguro. Dapat sabihin sa magandang paraan, hindi mapipikon, magagalit. Yun, dapat gano'n. Napakalaki ng utang na loob sa showbiz ni Coco Martin. Saan ba nanggaling lahat ng yaman na meron siya ngayon? Kundi dahil sa suporta ng industriya sa kanya, hindi niya maaabot
lahat ito. Kaya bakit siya mapipigon? Bakit siya magagalit? Kung ako yun, pag sila, totoo ba? Opo, totoo. Pero wag na po natin pag-uusapan. Dapat gano'n lang, di ba? Pwede pong amin na lang Oo, yun. di ba? Diretso na lang gano'n. Marami mga artistang ganyan na hinihingi nila ng pabor na huwag na natin pag-usapan pero itong totoo. Ganon. Meron pa nga ako nakausap na isang sikat na personality, babae. Opo, totoo po, tita, na meron kaming relasyon ni Chuchu. Totoo rin po na nanganganak ako sa Amerika. Totoo po na may anak kami at malaki na siya ngayon. Pero hihingi po sana ako ng pabor sa inyo. Pwede po kaya na wag na lang natin siyang isama. Yan ang Pinakapaganda. O kaya hanggang ngayon, di namin binabanggit. Oo, di ba sabi mo pa naman nanay, di ba? Ikaw magbibigay ka lang ng mga balita na papayag yung artista kung pwede mong ilabas. Kapag Oo, hindi, oo. wag. Hindi mo pwedeng ilabas. Oo. At lalo na't kaibigan mo ang isang artista. Totoo. Kasi may mga usapan kayong mas malalim eh. Oo. Yung, na hindi pwedeng iparating sa iba. Oo. Yung kay Aubrey Miles, mabanggit ko Oh, lang. di ba? Totoo yun eh. Sa Amerika ko pa nakuha yung impormasyon na nanganak siya sa isang ospital doon. 6 na taon niyang ginawang baliwala ang kredibilidad ko. Hinamon pa niya ako ng putulan ng daliri. Kaya sabi ko ako na ang bibili ng sangkalan, ilagay na namin ang mga daliri namin para magputulan na kami. Pagkatapos ng 8 taon, humahagulgol siya on national television. Inamin niya. Naalala mo sa The Bus? Yes, Ate Christy. Ang laman po ng oo. envelope na ito ay larawan ng anak ng isang sexy star na kanyang pinabubulaanan. Di ba yun yun? Totoo po yun. For a while, magiging questionable lamang po ang kredibilidad ng reporter pero hindi po pwedeng itago ng habang panahon ang isang lihim. Walang lihim na di nabubunya. Totoo yan. Kaya itong kay Julia Montes, lalabas at lalabas din naman ang totoo pagdating ng panahon. Ng panahon lang, sino ang hindi makakatingin ng diretso sa mga press people at sa kanilang dalawa. Baka pagdating ng panahon na yon, walay na ang career ni Coco Martin. O, kasi hindi naman pag-uusapan. Alam mo, pinag-iisipan ko rin, ano, kung hindi totoo yung chismis na yan, bakit hindi sila nagdidemanda? O, didemanda ko kayo kasi sinisiraan mo kung may anak na ako. Natatakot sila sa resibo. Hindi naman manggagaling yan sa isang taong walang hawak na ebidensya. Nakakatakot ang resibo kahit saan. Aminin nyo na kasi, para matapos na rin kami. Ay nako, ito si Coco Martin talaga. Yung pagiging Ricardo Dalisay. Ricardo Dalisay. Hindi nga niya masabi ng diretso yung pangalan niya. Ricardo Dalisay. Iita-itahin namin kayo. Di ba? Oo. Bloopers nila yun ha. Yung mga ganong eksena. Uy, ginagawang meme yan. Oo. Katulad yung, kunwari, tatanungin mo raw si Coco, ano ang gusto ng agahan? Longganisa. Longganisa. Saan mo itasaw-saw? Yung kamatis. Di ba ganon? Pero tingnan mo, kahit balabal ang dila niya, na parang ang lapad-lapad, na parang ang igsi-igsi. Sumikat. Kita mo, Ate Christy, ganun man siya magsalita, mas maraming ang magagaling magsalita. Matuwid, clear, malinaw, hindi naman sumikat na tulad niya. Yes. Iba yung yun Coco eh. Maapil. At saka, yung kalahati ng puso niya kasi, matulungin din eh. Isa pa yun. Yun ang maganda. Hindi nalilimutan ng tao yung imagine, kunin mo lahat-lahat yung mga character actors na wala na racket. Binigyan mo ng Bigyan mo ng role sa ang probinsyano. At saka sa tanging probinsyano lang yung mga dating artista pa na ilalabas nila. Kaya na nga, nakakatuwa oo. yun. At ang tagal na ang probinsyano. Nainip ka na ba? Baka nga kung totoong may anak sila, baka college na yung bata, nandiyan pa yung probinsyano. Pero teka muna, may balita ako dyan. Ano? Matatapos na raw yung probinsyano at ang papalit daw Darna. Yung kay Jane De Leon. Ay, yun ang mga lumalabas na balita Pwede. ngayon. Pero alam mo, kakibat ng paghanga natin sa ang probinsyano. Sa likod nun, meron tayong kalungkutan. Nakikipamahay lang ngayon ang probinsyano sa TV5 saka A to Z. Sino po, mga kachika, ang mag-aakala na ang pinakamakapangyarihang network, ganito pala ang kauuwian. No? Kakalungkot. Nakabibilib ka rin na inilaban din talaga ni Coco Martin yun. Sa kabila ng wala ng hindi na napapanood sa local channels, diba? Galing. Puro I want lang sila dati, Dati, diba? oo. Kaya si Coco Martin, balik tayo sa probinsyano. Ano uli, Ate Christy? Probinsyano. Iba Ano yung mo sinasabi kung ano mo. yung mga ulam ko? Sige. Ano mga kinain mo? Ano mga favorite na ulam mo? Gavinak. Ano pa? Tutino. Oy, tara! Tutino. Ano pa? Angganita. Yung may sabaw, yung may tabaw. Sinigang. Oh. Ay, Diyos ko. Hindi ako makatawa, Ate Christy.
Paano ko ba? Umiinom ba akong soft drinks? Ano ba ininom mo soft drink? Ayoko na nakabaso. Ano Ah, ba? ano lang? Tinitip-tip ko lang. At Ate Christy, hindi natin pinaglalaruan si Coco. Linawin natin. Totoo naman to. Paano panlaro ba yan? Oh, alam naman ang lahat yon. Pero pikon ka. Boy, pikon ka, boy. Pero alam mo na, in fairness naman kay Coco ha, nakasama kayo, napakabait niyan. Dalawang pelikula niya, pasama. Ano ang barometro mo ng kabaitan ni Coco Martin? Siyempre, sino lang ba naman ako? Sino ka ba? Si Romel Chica lang po. Alam mo yung, nung nakita niya ako, siya yung lumapit. Ako sana yung pasugod sa kanya kasi magbibigay po kayo. Pero siya nakita mo, ang tawag siya, kuya, pinahanap pa kita. Buti Di ba tinanggap lahat mo to. naman ang tawag niyang kuya, ate? Yun lang na ano ko na, kuya, salamat. Pero alam mo, ganun. hindi rin niya nababantayan ng gusto ang kanyang bakuran. Ay, syempre. Maraming mga talent na lumalabas ang probinsyano na nagkukwento kung gaano kahigpit, kasuplado, at hindi maganda ugali ni Coco. Naalala mo yung binuhusan niya ng tubig? Ayun nga, yung lumabas na matanda. yan. May mga issue na ganyan, Ate Christy. Tapos meron yung mga talent na nagkukwentuhan sila, naka-electric fan, papatayin, huwag kayo maingay, mga ganon. May time na ayaw niyang bababa ng kanyang sasakyan, kukunan na yung eksena ng barilan, kukunan muna yung mga kasama niya doon sa kotse. Pag bumaba siya, another take na naman, nakasama na siya. Ang trabaho. Double, doble. Hindi rin niya nababantayan eh. Kung pwede niya ipagtanggol ng 1,000 beses ang sarili niya, kahit ng mga kakampi niya. Pero kapag nagsalita na ang iba pang mga kasama niya, mawawala ng saysay ang pagtatanggol. Sayang. Diba? May nagsabi sa akin, Ate Christy, iba daw ang pakikitungo ni Coco Martin sa mga co-host niya, sa mga kasamahan niya, kaysa doon sa mga crew. Malaking pagkakaiba noon. May mga time na halimbawa, kuyatan sila, di ba? May mga crew na magpapahinga, pero hindi daw makakapagpahinga yun. Dahil sisigawan yun. Oh, naninigaw siya eh. Yung binuhusan ng tubig, matanda na yon. Dali na antok. Alam mo, lahat ito ng mga ginagawa ni Coco Martin, alam niya yan, nakakarating sa kanya yan. At alam din niya yung kabutihan niyang ginagawa sa ibang sektor. Balansehin na lang niya yon. Pero sa totoo lang, wala kang maitatago. Marami kang nakakasama sa trabaho. Imposible hindi nila malaman ang ginagawa mo. Kaya, Oo, lalabas at lalabas talaga yan kahit na hindi mo ano eh. Kasi wala ka ng control dun eh. sabi nga niya, sasabay-sabayin ko kayo patayin. Ay. Nakakaloka si Coco Martin, ano? Ay, nako. Basta, yun lang. Sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba talaga? Sino? ba yan? Tama. Sino ba kasi yan? Sino ba nga? Sino ba talaga? Sino ba yan? Ganun ba yun? Yung ganun. Dapat ganun eh. Sino ba yan? Sige, gawin natin. Oo. Bayan. Ganun. Ako dito Sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba talaga yan? Sino ba yan? Ayan, sa wakas. Eto yun. Yung isang celebrity na rin, matatawag na rin. Oo naman, celebrity. Hindi naman female Oo, personality. oo. Hindi naman siya artista. Hindi man siya artista, pero kilala siya. Oo. Oh! Makikita mo yung mga gamit niya, sosyal. Ay, ano ba yan? Hermes. Oh, Automatic na hindi, automatic. pag gano'n na siya magsabay ng Hermes. Hermes. Ito pa, Chanel. Wow. Yan lang naman ang kabisa. Gucci. Ah! Ano po ay ka? Louis Vuitton. Spell! Louis Vuitton. Pwede naman LV. Oo. Prada. Wow! Ang lahat ng yon, yung kanyang damit, sapatos, bag. Dahil hindi niya magamit, ga. Bakit naman hindi niya magamit? Dati kitang-kita siya ng Sosyalera siya dati, Sosyalera. Puti. Kinukwenta pa nga niya yung suot niya, di ba? Pantulog. Oy, oo, pantulog na lang, te, ha? Ay, grabe yung mga, milyones yung mga damit niya. Eh, paano niyang maisusuot? O bakit? Eh, nakabantay sa kanya ang lahat ng mata ng taong bayan. Dahil kapag sinuot niya yung mga branded stuff niya, makikita ng mga tao. Hindi bobo, toyo yung sinusuot. Malamang! Ito pa ang nakakalungkot. Ano naman, nakakalungkot Eh, buti pa ako nakapagsuot ako ng brilyante. Siya hindi makapagsuot. Kasi nga, naku, oo, bigay na bigay Kasi makikita ng taong bayan. Dati, di ba, na-deadma siya, wala siyang pake. Ngayon, Ngayon, may hindi pake na. pwede. Oo, rumampage siya dati. Oo. Lahat from head to toe. Nasilaw nga ako sa isang, sa isang event. Ay, dumating siya, Ate Christy. Yung hikaw niya, dahil,
Ay, talaga Oo, lang yun. Oo, nung nasabi. Taga gumano, siya gumaganyan ka. Anong pakiramdam niya? Bakit ba ako? Yung bata. Gumagano siya. Araw yung Hindi, yung sa totoo lang. Nagtatelaw ako. Hindi sa totoo lang, ang laki-laki ng diamante niya. Ay. Iniisip ko nga, nasaan na kaya yung nilaglagay-lagay? Tinago-tago niya kaya yun? Itinago muna niya habang gumaganyan-ganyan Kaya alam na, di ba napabalita nga nagbibenta na nga daw ito. Hindi kaya isinanla? Balitang-balita. Oo. Marami na raw post-dated check yung... Uy, naubos na yung pera nila. Yung jowaers. Nakakatakot. Nananawagan na yung isang kaibigan na politiko. Nung ko pa sinabi sa'yo na huwag kang tumuloy sa laban, hindi ka nakinig. O ngayon, mga mismong kaibigan ko ang pinagpapalitan mo ng PDC. Ay. Kailan mo mababayaran yan? Eh siguradong talo ka, mahirap ka pa. Ay, Hindi kaya nagbibenta ng asawa niya ng mga mamahaling gamit? Hindi kaya ito? nagbenta na ba talaga? Bahay nga raw, may binenta na O, yun. diba? Alin doon sa... Dito sa Forbes. Saan? Huwag mo sasabihin na sa Ayala dahil ang matatamaan mo dyan, yung isang politiko na no-question, ba't dalawa bahay niya sa Ayala Alabang, wala naman siyang pagkukunan. Buti lang, iba yung sinabi ko. Oo. Diba? Alam mo, ko lang napansin, di ba kung magsalita siya, gano'n na lang, ang bango ng mouthwash niya. Ay, di ba? Pero huwag mo ako hingahan, ha? Ang bango. Kasi nga, yung tulya. Ayan. Binuubo po talaga ako. Alam niyo sa laki ng pagmamahal ko sa programang to, Ate Christy, kahit may sakit pa ako, gugo talaga ako dito. Sayang ang... Gatong. Sabi niya, Christy, magpapabasa ako ng 3 araw, may taping pala tayo. Pero darating ako, sayang ang dato. Ngayon nakakatawa lang yung isang politiko na may 2 bahay sa ganong katinding subdivision. Tapos meron pa raw isa sa Mandaluyong, meron pa raw isa sa Quezon City. Sa kaya niya kinuha lahat yun. So, dalawa na ang blind item na Dalawa na ang hula nila. Dalawa na ako, isang babae, isang lalaki na. Itong may bahay sa Ayala Alabang, si Lot and Friends nang makakasama niya. Ay, pero Ate Christy, yung sinasabi mong may 2 bahay, parang matalo panalo pa rin siya. Alam mo, kilalang kilala ko ang kartada niyang tao na yan. Yung tipong akala mo talo, pero nakapagsubi na pala. Yes! Ito ba yung tinatawag na sigurista? Tangganap ako pa. Ganun So, pa ba? magkaiba sila ng sistema nitong isang politician din na jowa nga nitong pinag-uusapan natin. Okay. Kasi ito, nagbebenta ng mga gamit nila. Oo. Palabas. Sarili nilang gamit. Etong isa naman, papasok. Pasok. Ay. Mabuhay si Calyodi. Nilito lahat yung mga ano. May mga political advisor siya. Hindi naman pala kasi ito nakikinig. Itong 2 politikon to. Pareho sila matigas ang ulo. Wala na daw, wala sila pinakikinggan kasi nasa punto na sila na ng laban to. Oo. Ako naniniwala matigas ang ulo talaga nung isa. Dahil sanay. Kala ko naman kung anong ulo yung sinasabi mo. Paano yan? Tandaran tan tan daran tan tan tandaran. On this corner! Wow! From the Chuchu Philippines. Diba? Nakakaloka yun. Hindi bali. May hinihintay pa naman siya. Yun yung hinihintay niyang mensahe. Ay. Mapapanaginipan niya yun. Nakadalawang panaginip na siya. Yung pangatlo. Kabayong puti. Oo. Pero di ba yung sa panaginip niya, yung kabayong puti, nadupilas? Di ba bumagsak? Oo. Oo. So, paano? Pero dapat kabaliktaran daw yun, di ba, Nay? Pag nadapilas, tatakbo pa. Ito kaya isang kabayo naman na may bahay sa na 2. Anong kabayo kaya ang tinayaan nito? Parang baka sibra na. Ano? Sibra. So yung wifey, inip na inip ng maisuot. Mm-mm. Sa panahon kaya na pwede na niyang kunin yung mga isusuot niya, nandyan pa. Naku, baka inire-ready niya lahat yun paglipat niya rin sa malaking bahay. At makakapunta ba siya dun sa malaking bahay? Parang hindi naman. Sobra ka naman. Ay, alam mo, hanggang ano lang siya, Quiapo. Magbigay kayo sa akin ng mga pangalan. O, sige. Si Mabuhay, hanggang saan yan? Naku, mukhang Central Market. parang bakery yan, di ba? May tinapay na mabuhay.
Magtanong kayo, yung isa. Yung isang blind item niya. Yung maraming bahay. Oo. Hanggang doon lang sa Quiapo. Naku, konti na lang. Quiapo Bakery. May tulay pa yan. Oo. Tanda mo, haba. May hopya. Meron pang Loton. Malayo pa yan. Eh, yung di makapagsuot ng mga ano. Mahalin na yung gamit niya. Yung asawa. Palagay ko nagsasanla ito eh. Misericordia. Sa record. Misericordia. May misericordia pa ba ngayon? Oo, dyan yung Maynila sa mga kukunan liwanag. Oh, meron Well. pa kayong mga hindi binabanggit, yung manok ko. Ay, ayun! Yung malinis makipaglaban. O, yan ha. Yung tahimik. Nasa Loton. Oh. Anong ginagawa Anong sa ginagawa? loto? Tumatakbo palapit. Oh, tapos, Malay mo, makarating siya doon. Oh, kakaliwa ka na lang dun sa loto ni. Oo. Ando doon na. Andoon na. Oh. Eh, si Mabuhay, nasaan? nasaan? Wala, ano? Nasaan? Nasa gate na mismo ng Malacanang. Oh. Kasama ang may dalang mga placards. Ay. Diba, dinarali lagi? Oh, Tapos may kasama na siya ron, no? tapos may mga Julis. Diba? Umihilang ang palaka, wala nang pasok doon pag may Oo. Papatunguhan pala talaga sila, no? Kanino kaya magbubukas ang pintuan ng malaking bahay? Sa atin tatlo. Halika na! Punta na tayo! Hay, nako! Sabay pa kayo. Ano ba dapat gawin para mahulaan nila yan? Ang dapat nyo pong gawin ay mag-subscribe na po kayo, mag-like and share po kayo para mas mabilis tayo umunlad pare-pareho. At syempre, Ate Christy, ikalembang! Ayan. Para updated po kayo sa mga bagong videos ni upload. Oo. At paulit-ulit po, mga kachika, ang pasasalamat namin, Nina, Morley Alinio. Ronald Chica. sa sobra pong suportang ibinibigay nyo sa amin. Salamat po sa inyo lahat. Hanggang sa muli, ito po ang inyong Christy gumanon ako. Nasa ko. Ito po ang Ito po ang inyong Showbiz Now. Ako ng solo. hanggang sa susunod pong chikahan natin mga teka lang, nawala na tayo. Hanggang sa susunod po dating chikahan dito po sa inyong programa. Ito po ang Showbiz Now. Yun na.